Okay, so let's do our daily reading. Hello, my dear. Good morning, magandang umaga po. Aries. Ayan ha, ingat po ang lahat sa pabago-bagong panahon. Di ko alam kung manonotice ninyo, pero yung aking lalamunan ba? Yung aking boses, ayan, nag-uumpisa ng mag-iba ng, pangalan nito, mag-iba ng vibration. Ayan. So, good morning po sa ating lahat. Pabago-bago kasi talaga ang panahon. Uulan, aaraw. So, normal lang yan. Pero kung kaya talaga natin maiwasan na magkasakit, di ba? Bakit hindi? So, mabilisan na intro lamang po tayo. Hello, my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po sa araw ng July 12, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-start ng ating reading, hayaan niyo po sana na ako'y makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa ating mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo o nakakatulong po sa ating lahat. Sabi pa nga nung tatay ko nung nabubuhay pa, swerte mo pag hindi ka nagkasakit sa loob ng 1 taon. Pag nagkasakit ka ng 1 beses, swerte mo pa rin. Pag nagkasakit ka ng 2 beses, okay lang yon. Pag nagkasakit ka ng 3 beses, medyo may something na yon. Pag 4 na beses, ibig sabihin normal lang daw pala na nagkakasakit ka maski 1 hanggang 2 beses sa loob ng 1 taon. At saka sa akin kasi it is a way na parang sinasabi ng ating katawan na magpahinga ka rin, gano'n. Lalo na ako. Like, napakarami talaga activity lately, talagang takbo dito, takbo doon. Dapat nandito ka, dapat nandun ka. So, naintindihan ko naman kung bakit. Baka sabi siguro ay ayaw mong tumigil ha. Ayaw mong magpahinga ha. So, eto sa'yo. Ayan. Okay lang naman. Na ano lang naman siya, parang mag-uumpisa pa lang. Kasi naambunan din ako kahapon. Naambunan ba ako kahapon? Yung panawid-tawid ba? Yung labas-labas ba? Yung ganun. Okay, anyway, my dear Aries, let's go na tayo. Ang hirap naman ng ganito. Ang hirap magsalita. Okay, so let's go tayo, my dear. Pero bukas wala na yan. Tomorrow wala yan. I'm good na tomorrow. Ganun lang naman yan. We have here the energy of the Hermit and the Ten of Cups. Ala, bakit? So, ito'y my dear, nagre-release ng ng tension na may kinalaman sa pamilya at saka sa loob ng relationship. Kasi ang Ten of Cups is may kinalaman na to kaagad sa family and relationship. Eh, makikita mo naman dyan, no, kung gaano kaganda tong card na to. Actually, yung Ten of Cups lately is, yung nagre-release siya, my dear, ng energy sa akin na para bang maraming magagandang bagay na posibleng mangyari sa loob ng family at saka ng relationship. Yung Ten of Cups lang tayo ha. Yung Ten of Cups sa akin lately ha, itong mga nakaraang araw, is nagre-release siya ng energy. Actually hanggang ngayon, nagre-release pa rin naman siya ng ganon. Ng energy na parang napakarami sanang pwedeng magandang mangyari sa loob ng pamilya at saka sa loob ng relationship. Pero, dahil ito ay 10 of cups at saka kung makikita mo yung mga cups ay nandoon sa rainbow, there's a possibility, my dear, na yung energy niya is more on parang pangarap pa lang, no? Is manifestation pa lang siya. So, dahil meron tayo ditong energy ng Hermit
and nakatingin si Hermit dito kay Ten of Cups, pwede my dear na sa araw na 'to, parang ang dami mo nare-realize na may kinalaman sa family at saka may kinalaman sa relationship, na alam mo yung parang ang dami mo sigurong pangarap sa family, sa relationship, ang dami mo sanang gustong mangyari. Pero dahil this is energy of Hermit, parang may konting tension akong nakukuha dito na posibleng hindi nag-work, posibleng hanggang ngayon pangarap pa rin siya or hindi pa rin talaga siya nangyayari, yun ang nakukuha ko dito sa card na ito. So medyo nakakalungkot 'tong energy ng card na ito kasi ang nakukuha ko is more on like ang dami mong gusto talagang mangyari, my dear Aries, sa loob ng relationship at saka ng family. 'Pag sinabi kong family, my dear, ito yung family na pinanggalingan mo. Ito yung pamilya na kung sino yung like yung kapatid mo, tatay mo, nanay mo, mga tiyahin mo, pinsan mo, tiyuhin mo, yung mga ganyan. No, this is the family that where you came from. So, ang dami mong gustong mangyari dito, my dear, pero may konting mababang energy ako na nakukuha sa combination ng dalawang card na to. Probably parang panghihinayang, lungkot, or realization, my dear, na bakit gano'n, 'di ba? Parang binigay mo naman lahat or something or ito lang naman ang gusto kong mangyari na magkaroon ng buong pamilya, masayang relasyon, yung ganyan. Pero bakit gano'n? Parang hindi siya nangyayari. Kasi Hermit kasi Major Arcana 'to. So, ito yung mabigat na card, okay? Mabigat siya na card. Minsan naman nagre-release naman 'to ng maganda na energy, my dear si Hermit, yung typical na parang ang haba-haba nung yung parang ka lang nagbabalik tanaw sa nakaraan and then nandun ka na sa moment na parang ang ganda-ganda na, ang saya-saya na lahat, na-achieve mo na kung ano yung dapat ma-achieve. Pero yung energy kasi na lumalabas sa card, yung parang singaw na lumalabas sa card, my dear, as of this moment, is hindi siya nagbibigay ng masaya na pakiramdam. Nagbibigay siya ng pakiramdam na parang nagtatanong, punong-puno ng panghihinayang, punong-puno ng punong-puno ng takot, punong-puno ng pangamba for some of you na baka hindi na mangyayari 'tong Ten of Cups na ito. Okay, let's go tayo sa next card natin. We have here the energy of the Queen of Wands. Si Queen of Wands is connected sa energy ng manifestation or kagustuhan, energy ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, okay? The Seven of Pentacles, okay? This is energy of harvesting. So, possible na ang dami mo ng effort talaga na nilabas para mangyari talaga kung ano 'tong dapat ano daw? Ang dami mo ng effort na gusto mo ang dami mo ng effort na nilabas para mangyari lamang 'tong Ten of Cups na 'to. Kumbaga so far, dito umiikot yung eksena natin sa Ten of Cups, which is may kinalaman sa pamilya, may kinalaman sa relationship, yung mga manifestation na gusto mong mangyari, yung mga hopes and hope and dreams mo. Ano sabi ko sana, hope and fears, no? Mga hope and dreams mo na may kinalaman sa pamilya at may kinalaman sa relationship. Sa paglabas ng Seven of Pentacles over here, nakukuha ko, my dear, na parang you 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 did the effort. Ibig sabihin, naglabas ka na ng effort, nagtumbling, split, backward, lahat na siguro ginawa mo para mabuo ang pamilya, maging maayos ang relationship, pero the sad reality na lagi kong sinasabi dito sa ating channel, my dear, 'pag meron na talagang involved na ibang tao, kinakailangan na talaga ng collaboration 'yan. Kinakailangan na talaga ng tulungan 'yan. Hindi na siya magwo-work or parang imposible talaga siya mag-work nang ikaw lang talaga yung nagpu-push or ikaw lang talaga yung may willingness na mangyari yung bagay na yon, no? Yun yung isa sa mga lagi kong nababanggit or lagi kong sinasabi, my dear, pagdating dito sa ating channel na kagaya niyan, relationship, family, or kahit sa mga kaibigan, kung meron kang gustong mangyari, you can actually share it with them. And syempre, kailangan nag-agree din sila na okay, ito yung gagawin, ito yung para makakabuti para sa lahat. Pero kung ikaw lang kasi, my dear, talaga yung magmamanifest at gustong mangyari itong bagay na 'to, medyo ano siya, medyo nakakapagod, medyo nakaka-drain talaga siya. So, posible na 'yun ang nararamdaman mo ngayong araw na 'to or baka nagtatanong ka rin sa puso mo na, "Mangyayari pa ba 'to? Mag-e-effort pa ba ako dito? Gagawan ko pa ba 'to ng paraan?" Yung gano'n, medyo ang baba ng energy
no? So, possible na ngayong araw na 'to, July 12, dun umiikot yung energy mo na nangangamba ka, natatakot ka, na mangyayari pa ba 'tong bagay na ito, kung mag-e-effort ka pa ba para mangyari itong bagay na ito. And for some of you is baka nga hindi na nangyari ito or hindi na nangyari talaga. Nandun ka na sa moment na parang, okay, hindi na 'to mangyayari. Like ine-expect mo, nakukuha ko dito baka meron kang ine-expect na magbabalik, ine-expect na tatawag, ine-expect na magte-text, ine-expect na mag-e-effort. Is more on expectation na ang nakukuha ko by this time, na nag-e-expect ka na tatawag siya, magme-message siya, magre-reach out siya, and sad to say parang hindi gano'n yung mangyayari. Next card natin over here is the Five of Wands. Ang Five of Wands is more on tension, away, hindi pagkakaunawaan, or posibleng silent na enemy, silent na crab mentality, yung typical na, and let me just you my dear Aries nasa circle mo to, kasi meron 10 of Cups, mga tao na minsan na pinag-alayan mo ng lahat or sinama mo sa lahat ng dasal mo or sa lahat ng prayer mo, ang gumagawa nitong 10 of Wands na ito, okay? Posibleng for some of you is pagkakaisa, pagkakabuklod-buklod, pagkakabati-bati, yun ang nakukuha ko over here. Pero meron tayong 10 of Wands which is very, very, 5 of Wands pala, sorry. 5 of Wands which is very, very chaotic. We have here the energy of the Ten of Pentacles. Ito, another family card talaga to. Dalawang 10 na ang nandito, okay? I think yung iba talaga sa inyo is kasaganaan talaga sa buhay. And pakiramdam ko, meron mga nag-aaway-away ng dahil din sa pera, no? Normal na kasi talaga yan na nag-aaway-away, pero sa abot talaga ng makakaya dapat sa loob ng pamilya, at saka sa loob ng relationship, hindi dapat natin pinag-aawayan yung pera. As much as possible sa makakaya natin is hindi talaga yan pinag-aawayan, or at least like give and take yung nangyayari. Pag wala yung isa, nandiyan yung isa. Pag napagod yung isa, nandiyan yung isa. Kasi kaya nga siya tinawag na pamilya or relationship. Kasi para merong cooperation, may collaboration na nangyayari. So, hindi to maganda. Like, hindi maganda yung nare-release dito na energy, my dear, kasi malaki ang posibilidad na yung kagustuhan mo na mabuo ang pamilya is hindi siya nabubuo ng dahil sa pagmamatigas at pagmamalaki ng isang tao. No, yung pagmamayabang ba, my dear, ng isang tao na parang hindi kita kailangan, Aris, hindi ka malaking kawalan, yung mga ganon, no? So, hindi maganda na pag-uugali yun. Ako, pag nakakakita ako, my dear Aris, ng isang kapamilya or kahit karelasyon na ganun yung pananaw sa buhay, medyo dumidistansya na talaga ako kasi parang tinatanggap ko na, my dear Aris, na ay wala na to. Kumbaga parang hindi na to magwo-work kasi mapagmalaki yung tao na yun, mapagmataas talaga siya. So yun ang nakukuha ko dito. So pwede to mag-resonate, my dear, sa kapamilya mo, like pinsan, kamag-anak. Pwede din to mag-resonate, my dear, sa loob ng relationship mo. So kaibigan, pwede din. Okay, kasi meron tayong mga kaibigan na itinuturing talaga natin na parang kapamilya na talaga. Pero, kagaya ng sinasabi ko, pag meron ng involved na ibang tao, my dear, medyo mahirap na talaga siya. So, ngayong araw na to, ito yung super, super highlighted talaga na energy na parang nag-iisip ka kung mabubuo pa ba yung pamilya, mabubuo pa ba yung relationship, like, worth it pa ba na maglagay ng effort sa kung ano itong bagay na to. Pero based dito kasi sa card na to, my dear, parang meron kasing nagmamalaki or meron talagang mapagmataas. And so far, ang lamang na lamang dito na energy is energy ng earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Yun ang nakukuha ko na energy. Talagang mapagmalaki siya or mapagmalaki siya or mapagmayabang siya na klase ng tao na parang ayaw niya magpakumbaba at ayaw niya na parang yung parang pakiramdam niya is like naaapakan yung ego niya or something like that. Yung parang hindi ako yuyuko sa iyo fire sign, hindi ako yuyuko sa iyo Aries, hindi ako magpapakumbaba sa iyo, yung ganon. Okay? Sumusunod na energy dito is energy ng fire sign, okay? Aries, Leo, and Sagittarius. So eto siya.
halo yung energy na nakukuha ko dito, my dear, because of una, energy mo tong wands, pero meron kasi ditong energy ng 5 of Wands, so malaki ang posibilidad na pwede siya yung second na zodiac sign kasi pwede ka rin na magmahal ng kapwa mo, 'di ba? Kapwa mo fire sign. Next card over here is the energy of the King of Sword and the Chariot. Okay. Malaking blockage sa iyo to, my dear. Malaking blockage sa lahat ng mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi kagaya nga ng nabanggit ko kanina, itong mga tao na ito or itong energy na to, my dear, is original talaga silang part nakasama sa lahat ng mga plano mo, sa lahat ng journey mo. And yun kasi ang mahirap dun eh. Yung para bang nararamdaman mo, my dear Aries, na is about time na kailangan mo na silang i-let go, na kailangan mo na silang tanggalin dito sa big picture na i-drenowing mo, na kailangan mo silang burahin. Kasi for the longest period of time, kasama sila sa lahat ng plano mo. Kasama sila sa lahat ng gusto mong mangyari sa buhay. Like, hindi sila nawawala. And the sad reality over here, my dear, na nakukuha ko sa ating reading for today is ayaw makipag-cooperate. Lalo na yung energy, my dear, ng earth sign. Like Taurus, Virgo, and Capricorn. Like, ayaw talaga niya makipag-cooperate, ayaw talaga niyang magpakumbaba, ayaw talaga niyang ibaba yung kanyang pride, yung kanyang ego. And sad to say, my dear, meron pa ako nakukuha sa energy ng 5 of Wands at saka ng Chariot over here na parang lihim na nakikipagkompetensya sa'yo. And posibleng mag-resonate to, sabi ko nga sa'yo, sa family, friends, and relationship. Like, imbis na tulungan kayong dalawa, ang nangyayari is like, ayaw niyang nasasapawan siya or ayaw niya na nanaramangan siya. Kaya ang nangyayari is mayroong sikretong nangyayaring kompetisyon na parang lagi dapat siyang angat, lagi dapat siyang magaling, dapat lagi siya ang bida, yung ganon, my dear. And family, friends, and relationship is welcome sa area na yon. Sa energy ng 7 of Pentacles, ang dami mo na nilabas na effort dito, my dear. Ang dami mo na nilagay na effort dito and may isa kang major arcana. Ay, actually, dalawa, okay? Hermit and the Chariot. Nandun ka, my dear, sa point na nararamdaman mo na blockage mo talaga kung sino man ito. And at the same time, nararamdaman mo na kinakailangan mo siyang ikat para makapagpatuloy ka, my dear, sa buhay mo. Meron ka ditong energy ng King of Sword. Bottom deck of the card or the hidden message is the energy of the 8 of Wands. 8 of Wands is message and transformation, mabilisan na transformation. We have here the energy of the King of Cups and the Page of Wands, okay? So, I can feel na parang kung paano ka umintindi at umanawa ng ibang tao, nire-required ngayong araw na to ng malaking transformation or big transformation sa energy ng King of Cups. Meron tayong Page of Wands over here, which is ibig sabihin parang kung ano yung mga bagay, my dear, na makakaharang para matupad mo yung mga pangarap mo, kailangan mong tanggalin right away. It really doesn't matter kung ano man yung placement nila sa buhay mo. Napaka-importante kasi, my dear, talaga na kung may involved na ibang tao, hindi lang ikaw yung gusto na ma-achieve kung ano man tong dapat na ma-achieve, bagkos dapat sila din ay gusto din nila. Like, willing sila makipag-participate and willing din sila na gumawa ng effort and changes para mangyari itong bagay na to. Pero kung ikaw lang, my dear, talaga yung may kagustuhan na mangyari ito, I think mararamdaman mo talaga yung matinding burnout, matinding burnout, matinding panghihinayang, pagod, and so on and so forth. Okay? So, my dear fire sign, yan po yung nasagap natin na message. Actually, sa energy ng King of Sword at saka ng Chariot, may opportunity to na parating sa iyo, my dear. So probably ngayong oras na to, habang pinapanood mo ito, maraming mga opportunity ang nagbubukas sa iyo, my dear. Pero isa ang humaharang dito, which is yung energy ng isang tao or energy ng loved ones, okay, na humaharang. And sad to say, sinasabi ng card dito, my dear, na parang ayaw nilang makipag-cooperate. So, kahit gaano kalaki yung blessing or opportunity na parating sa iyo, my dear,
malaki ang posibilidad na hindi 'to talaga magwo-work kasi nga walang pagpapahalaga at walang, alam mo 'yun, walang effort na nanggagaling-galing dun sa kabilang side, okay? So, my dear Aries, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 12, 2026. My dear, mag-ingat po lagi ha, umuulan-ulan, pabago-bago po yung panahon, so mag-iingat po tayo palagi. And kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming 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 salamat po. Thank you my dear and take care of yourself. Bye-bye!